Iyon ang huling kahilingan. Anong pagsubok ang haharapin ng sangkatauhan? Kapag naipasok sa isang mundong puno ng patayan at panganib, ang antas ng hirap ay napakataas. Na ang ating bidang lalaki ay reincarnate ng 79 na beses ngunit talo pa rin. Ang ika-negatibo 100 pagbabalik na ito ang magiging desisyon para sa kinabukasan. Samahan niyo ako. MD2 Review para sundan ang napakagandang manhwa na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para suportahan ang channel ko. Kayo ay nag-flop masyado, mga kasama. Sa wakas, dumating na ang oras. Kapag mayroon pang 5 segundo, bilangin natin ng sabay. Ang binatang ito ang ating bidang si Yumin. Muli akong nagbalik. Nakakainis. Nagbalik ako bago pa man ako mahila. Sa nakakasuklam na larong ito. Kahit na nakarating ako sa huling round. Kung kaya ko lang. Gusto kong tumigil ang oras ngayon din. Sa sandaling iyon, lumabas ang notifikasyon. Ang bilang ng beses na ginamit mo ang sinaunang spell na reverse time ay 100 paghahati 100. Gayunpaman, ito na ang huling pagsubok. Kailangan kong tapusin ang larong ito. Para magawa iyon, kailangan ko ng 4 na tao na sasama sa akin sa huling round. Sino kaya ang pinakaangkop na makakasama sa koponan? Nagpapatuloy pa rin ang pagbilang pababa. Ilang minuto bago. Sa wakas, naging adulto na tayo. Sa Korea, nagiging adulto ka sa bagong taon. Kapag ika-18 taong gulang. Sa puntong ito, nagtanong ang isang lalaki ng nakangiti. Hindi na kailangan magpanggap na may G, di ba? Sumagot ang isa. Siyempre. Nagpatuloy ang isa pa. Ano kaya ang gagawin ko pagkatapos ng graduation? Subukan ko kaya mag-deliver ng pagkain. Uy, parang si Siola rin yung babaeng yon. Artista na si Siola rin? Bulag ka ba? Sa puntong ito, nagtanong ang isa kay Jaehyun. Anong plano mo pagkatapos? Ako. Hindi ko pa ba nasabi? Magiging gangster ako. Nang marinig ito, nagulat ang kaibigan. Baliw ka ba? Kung gagawin mo yan, isang pagkakamali lang. Pwedeng ikamatay mo. Hindi ka nagbibiro. Nagsimula ng mag-ingay ang grupo. Sabi ko nga wala akong pakialam eh. Minsan ka lang mabubuhay, di ba? Gusto ko lang mabuhay sa paraang gusto ko. Haha, baliw. Baliw na aso. Seryoso. Kapag nakapagtapos na ako, puputulin ko na ang koneksyon ko sa lalaking ito. Pagkatapos ng graduation, anong plano mo kay? Nagwika si Jaehyun sa puntong ito. Ang ibig mong sabihin ba ay ang mahirap at madilim na alipin? Hindi ko siya mapapatawad dahil lang sa nakapagtapos na ako. Kawawa naman siya. Siguro iniisip niya na matatapos ang lahat pag nakapagtapos siya. Ang sama talaga ng taong ito. Wala siyang karapatang magdesisyon. Kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Kailangan ko siyang paglaruan hanggang sa sukdulan. Hindi pa natatapos magsalita si Jaehyun. Nang biglang sumigaw ang kaibigan sa tabi niya. Teka, hindi ba't siya ang iyong alipin? Ngumiti si Jaehyun at sinabing, siya ang aking alipin. Ang katawan ni Yumin ay naglalabas ng mahiwagang asul na enerhiya. Nang makita ito, sumigaw si Jaehyun. Uy, asong yun. Iba siya ngayon. Pababa ng pababa ang bilang. 4, 3, 2, 1. Maligayang bagong taon. Nabaliw na ba siya? Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Pinayuhan ng kaibigan sa tabi si Jaehyun. Bagong taon ngayon. Patawarin mo na siya. Marami ka pang oras para bulihin siya. Bulong ni Jaehyun sa sarili. Papatwarin kita ngayon. Sa wakas, naging adulto na ako. Maligayang bagong taon. Naway maging maayos ang lahat. Biglang may nagsalita. Na may malakas na boses, nakakatawa talaga ang sangkatauhan. Nagdiriwang sila ng bagong taon. Nang hindi nila alam na nasa peligro pala sila. Lumabas ang imahe ng isang anghel na may puting pakpak. Na parang sa nobela. Na may magandang puting katawan. Na lumilipad sa kalangitan. Nang marinig ang boses, nagulat at nag-alala ang mga tao. Anong sinasabi mo?
Wala akong sinasabi. Ano? May narinig akong sinabi. Bulong ng anghel sa sarili. Tignan mo sila, walang alam at nagulat. Parang nanonood ng mga unggoy sa kulungan. Pagkatapos, tumingala ang mga tao para hanapin ang boses. Sumigaw ang isa, nakakagulat. Anghel ba yun? Nag-organisa ang DH Station ng event para sa bagong taon? Kung sabihin nilang totoo yun, maniniwala ako. Ang ganda niya. Sa kabilang banda, bulong ni Yumin sa sarili, lumabas na siya. Kahit na naranasan ko na ito ng 79 na beses. Nakakairita pa rin ito. Nagsalita ang puting anghel, kayong mga basurang tao. Mukhang nahulog kayo sa kagandahan ko, di ba? Pero huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong balak makihalubilo sa mga uod na tulad nyo. Sa reaksyon nyo, siguro naririnig nyo ako. Galit na sumigaw ang isang lalaki. Hoy, anong problema mo? Nagpapanggap ka bang anghel o ano? Anong ibig mong sabihin sa mga uod? Sino ka ba, babaeng masama? Ngumiti ang anghel ng may panganib. Pagkatapos, nagbago ang mukha niya at napuno ng galit. Nakakainis. Bugsh! Ah! Biglang sumabog ang ulo ng lalaki. Tumalsik ang dugo at dumikit sa mga tao sa paligid. Nang makita ito, nagulat at natakot ang mga tao. Nanlalamig sila at pinagpapawisan. Sumigaw si Jaehyun nang nagulat. Nakakagulat. Ano yun? Sumigaw ang puting anghel na may galit. Paano naglakas loob ang isang mababang tao na magsalita sa isang mas mataas na uri? Nang may ganyang ugali, wala kayong karapatang magtanong sa akin. Huwag ninyong subukang magpanggap na kapantay niyo ako. Anong tunog yun? Maliban na lang kung gusto niyong sumabog ang ulo niyo tulad ng lalaking yun. Siguradong naguguluhan kayo sa sitwasyon ngayon. Paano malalaman ng mga mababang tao na tulad niyo kung anong nangyayari? Ipapaliwanag ko sa inyo ng simple at madali, kaya makinig kayong mabuti. Sa kabilang banda, naiisip ni Yumin ng may pagkayamot. Kailangan ko na namang makinig sa paliwanag. Magsisimula tayo ng laro ngayon. Maglalaro tayo ng 20 rounds sa unang araw ng bawat buwan. Ang kaluluwa ng tao ay dadalhin sa isang bagong dimensyon. Para maglaro ng isang laro. Doon, ang kailangan lang gawin ng mga tao ay isang bagay. Iyon ay ang tapusin ang misyon. Kung matatapos ninyo ang misyon, makakabalik kayo sa realidad. Nang may premyo. Nagulo ang mga tao. Anong sinasabi niya? Mukhang papayagan niya tayong mabuhay. Kung matatapos natin ang ilang misyon. Pero hindi lahat ay makakaligtas. Dahil lang sa natapos nila ang misyon. Kalahati lang ng mga kalahok ang mapapatawad. Nang marinig na kalahati lang ng mga kalahok ang makakaligtas. Nagsimulang magpanik ang mga tao. At sumigaw ng hindi pwede. Paano nangyari yun? Nagpatuloy ang anghel, pero huwag kayong masyadong mag-alala. Hindi ko kayo dadalhin lahat. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka dyan. Ang mga taong nasa edad 15 tandang bawas 29 lang ang sasali. Naalala ni Yumin sa puntong ito. Na noong nahila siya sa larong ito noong bagong taon. Hindi niya inakala na ulitin niya ito ng 100 beses. Sumigaw ang isang taong hindi pasok sa edad ng laro ng may kagalakan. Ligtas na ako. Mabubuhay ako. Nang makita ito, sumigaw ang isang taong pasok sa edad ng laro. Nakakainis. Nagagalak ka dahil nakaligtas ka? Bakit mo kami kinukutya? Ano? Tumahimik ka dyan. Hindi mo ba napagtanto ang sitwasyon? Hindi mo ba nakita yung sumabog ang ulo kanina? Tignan natin. Mukhang ang kabuang bilang ng mga kalahok ay 1 bilyon. 801,129,200. Ngayon tapos na akong magpaliwanag. Simulan na natin ang laro. Ngayon, nasa isang espasyo kayong lahat. Kung saan hindi nyo makikita ang isa't isa. Bago ilipat ang kaluluwa. Kailangan niyong gumawa ng katawan sa bagong mundo. Piliin nyo kung ano ang gusto nyo. Isang pagkakataon lang ito. Kaya pumili kayo ng mabuti. Sanay na si Yumin sa bagay na ito. Gawin ko na lang gaya ng dati. Ang nickname ko ay magiging Black Knight.
Ito na ang ika-negatibo 100 na regression. Gagamitin ko ang parehong hitsura noong ika-negatibo 12 kong pagsubok. Pakiramdam ko, ito na ang tunay kong katawan. O nasaan ako? Mahalaga ring tandaan na ang mga pangalan at detalye ay maaaring mag-iba depende sa bersyon ng manhwa na iyong binabasa. Siguraduhin na ikumpara ang teksto sa iyong pinagkukunan para sa pinakatumpak na pagsasalin. Ang katawan ko talagang nagbago. Sinubukan ko pang gamitin ang mukha ng isang celebrity. Teka, gumana nga. Ngayong pagkakataon, susubukan din ng lahat na magpaganda. Isip-isip ni Yumin. Kung may utak kayo at marunong mag-isip, hindi niyo dapat gawin yon. Ang mundong ito ay mundo ng mga may kakayahang mabuhay. Kung masyadong kaakit-akit, mas madaling maging target ng mga mangangaso. Kung mamatay ka sa mundong ito, mamatay ka rin sa totoong mundo. Malapit na. Ayan na siya, si Han Jae-yun. Sa pagkakataong ito, pumili na naman siya ng katawang puno ng muscles. Nagsalita ang anghel sa sandaling iyon. Sa pagtingin sa inyo, siguro gusto niyo ang bagong hitsura niyo, di ba? Gusto kong makita ang takot sa mga mukha niyo. Teka, mayroong 1,802, 110 katao. Iyon ang kabuang bilang ng mga tao sa Seoul. Napasabi ang isang tao ng 1,800,000. Tumingin ang isa sa paligid at sinabing, mukhang hindi naman ganun karami. Sinabi ng puting anghel na may mapanuyang ngiti. Totoo ngang mabababa kayong mga tao. Akala niyo ba na itong espasyong ito lang yun? Ang mga tao ay hahatiin sa mga magkakaibang kapatagan. Kasama ang iba't ibang anghel. At isasagawa ang mga rounds. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Bago pa man tayo magsimula, ipapaliwanag ko sa simpleng paraan. Unang isipin ang key status window sa utak nyo. Status window. Lumabas ang status window sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, lumabas rin ang impormasyon ni Yumin. Nickname, Black Knight. Ranggo, Trainee Level 1. Trabaho, wala. Titulo, wala. Stats, lakas panandang pandagdag 3, katalinuhan panandang pandagdag 3. Bilis panandang pandagdag 3. Swerte panandang pandagdag 3. Points ng stats, wala. Ordinaryong kasanayan, wala. Espesyal na kasanayan, wala. Sinaunang salita, wala. Karagdagang kasanayan, hindi pa nabubuksan sa level 1-0. Hindi pa nabubuksan sa level 20. Hindi pa nabubuksan sa level 40. Hindi pa nabubuksan sa level 60. Hindi pa nabubuksan sa level 99. Nakita niyo na ba lahat ang status window niyo? Malalaman niyo kung gaano kayo karumi. Kung nakapaglaro na kayo ng mga laro dati. Magpakatatag kayo. Kung makakaligtas kayo. Hanggang sa dulo at masakop ang round 20. Hindi lang kayo makakalaya. Bibigyan pa kayo ng isang wish. Isang tunay na wish. Impossible. Gayunpaman, kailangan nyo munang maging unang makakakuha nito. Sa wakas, sabihin ang key inventaryo at tingnan sa loob. Naghanda ako ng regalo. Nang marinig ang sinabi ng anghel, sumigaw si Jaehyun ng inventaryo. Pagkatapos, mula sa status window. Nakakuha siya ng isang random na sinaunang bato. Nakita niyo yun? Ang random na sinaunang batong ito ay isang beses lang magagamit. Magagamit niyo lang ito kapag level 1 kayo. At iyon ang nag-iisang bagay na ibibigay sa inyo. Kapag nagsisimula kayo, magagamit niyo ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niyo. At isiping gamitin. Gamitin. Pagkatapos sumunod sa mga tagubilin. Naramdaman ni Jaehyun ang isang bagay na kakaiba. Pinagpapawisan ang buong katawan niya. Sa pagtingin sa mga ekspresyon nila, malinaw na hindi natutuwa ang lahat. Ano man ang maging resulta. Kailangan nilang tanggapin dahil iyon ang swerte nila. Tapos na ang sinaunang marka. Ngayon, magsimula na tayo. Round 1 ng misyon. Kailangang talunin ng bawat isa ang 100 goblin sa ligtas na lugar. Ang mga kalahok ay 1-0, 286. Kung saan higit sa 5,143 na ang natanggal. Pagkatapos magsalita,
Lumitaw ang isang goblin na may bughaw na katawan at pulang mata, na may hawak na matalim na kutsilyo. Iyon ang goblin. Parang naglalaro ng game. Sabi ng isang tao. Tayo ba ay nasa isang virtual reality game? O kinidnap tayo para maging subject ng experiment? Masyado pang maaga para magsaya. Hindi ko pa tinatawag ang lahat ng goblin. Pagkatapos magsalita, tinawag ng puting anghel ang libu-libong goblin, na ikinapawis ng lahat. Sumigaw ang isang tao ng natataranta, teka. Bakit ang dami nila? 1-0-0-0 katao laban sa 50,000 goblins. Labanan hanggang kamatayan. Sa utos ng puting anghel, nagsimula ng umatake ng walang taros ang mga goblin sa mga manlalaro. Tumakbo sila papunta sa atin. Huwag kayong lumapit dito. Pagsabi ng isang tao. Lumabas ang isang figura mula sa likod. Siyumin niya ang key holy bug na lumabas at umakyat. Sumigaw ang lahat ng may pagkamangha, ha? Anong problema ng taong yun? Diretso siyang pumupunta sa monster. Nautal na sinabi ng isang tao. Teka lang. Mapanganib lumapit doon. Sa matalas na mata. Mabilis na nilapitan ni Yumin ang goblin at sinipa. Ang dibdib nito. Naging dahilan para lumipad ang halimaw pabalik at sumubsob sa lupa. Kahit na nasa isang grupo o organisasyon ka. Ang unang impresyon ay palaging napakahalaga. Kailangan kong ikintal ang aking pagkatao sa isipan nila. Para walang mangahas na istorbohin ako. Isip-isip ni Yumin. At ang pinakamahalaga, kailangan kong makuha ang atensyon niya. Kaya, sa pagtatanghal na ito, kailangan kong ibigay ang lahat. Nang makita ang pagpatay sa isa sa kanila, nag-atake ng walang taros ang 2 goblin kay Yumin. Sa ilang basic na operasyon lang, mabilis niyang pinatay ang mga ito. Ang marka ay naging karanasan para sa kanya. Pagkatapos patayin ang 2 goblin, tumayo si Yumin at nagpost ng astig. May nakakita at sumigaw ng ang astig. Nakikita niyo ba? Sino yung tao na yun? Espesyal na sundalo ba yun? Black Knighty ang nickname niya. Ang astig din ang nickname niya. Ang mga goblin ay karaniwang ang pinakamahinang uri ng halimaw sa mga laro. Di ba? Siguro kaya rin nating patayin sila. Kahit hindi kasing dali ng kay Black Knight. Sabi ng isa pa. Kung lalaban tayo ng seryoso, hindi naman mahirap. Hindi pa siya tapos magsalita nang lumundag ang isang goblin at umatake sa kanya. Mabilis na sumaksak sa puso niya. Na hindi man lang siya nakapagprotesta. Nang makita ito, nagpanik at natakot ang mga manlalaro. Tumakbo at sumigaw para humingi ng tulong. Tulungan niyo ako. Dumadating sila. Tumingin si Yumin sa sitwasyon at isip-isip na sa sitwasyong ito. Walang magkakamali na isa itong laro. Sa ngayon, isa lang ang iniisip nila. Iyon ay ang mabuhay. Ang kanilang pagiging buhay ay nagising ng husto. Pinangungunahan. Ang isip nila at ginagawa silang mamatay para makatakas. Pinili ko rin ang paraang ito dati. Sa unang pagkakataon. Noong pangalawang pagkakataon ko lang napagtanto. Na ang pagtakbo sa lugar na ito ay hindi pwede. Isang babaeng tumatakbo ng mabilis. Ang biglaang nabangga sa isang invisible barrier. At sumigaw ng, ano to? Para sa mga taong naninirahan sa modernong panahon. Na hindi pa nagkaroon ng kakayahang lumaban. Mahirap pumatay ng isang goblin. Pero para makaligtas sa larong ito, kailangan nating lampasan ang takot na iyon. Pinagmamasdan ng anghel ang sitwasyon ng labanan. At tahimik na sinusuri ang labanan sa pagitan ng sangkatauhan at goblin. Talagang nakakatuwa. Kahit na ang laki ng mga goblin ay kasing laki lang ng mga bata. Kung walang paglaban, sapat na ang kamay nila para pabagsakin ang isang tao. Lalo na't gumagamit sila ng mga dagger. Pero, sino ba talaga yung taong yun? Natalo na ang 70 sa 100 goblin. Nakakita lang ako ng konting impormasyon tulad nun. Nagalit siya. Ang nakakainis na sistema na ito. Maliban sa progreso ng misyon, nakatago ang lahat ng impormasyon ng manlalaro. Pero okay lang.
Kailangan kong gabayan ang mga mahihinang tao na ito. Nakakasakit sa dignidad ko. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang taong medyo espesyal. Kaya mananatili ako at mag-enjoy pa ng kaunti. Sa isang bahagi, ibinagsak ni Yumin ang isang goblin sa harapan niya. Agad na nag-abiso ang sistema. Natalo mo ang goblin. Karanasan panandang pandagdag 4, ginto positibo 1-0. Umakyat ka na ng level. Ang progreso ng misyon sa pagtalo sa goblin ay umabot na sa 75 sa 100. Habang naglalaban, isang kutsilyo ang biglaang lumipad patungo kay Yumin. Pero mabilis niyang naiwasan ito. Agad pagkatapos, isang grupo ng mga goblin ang sumugod para atakihin siya. Pero sa isang basic na galaw lang, pinatay niya na silang lahat. Pagkatapos niya silang harapin, pinihit niya ang kutsilyo sa kamay niya. Mukhang napakagaling niya. Isang goblin na may galit na mukha ang sumugod. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, binigyan na siya ni Yumin ng tiket pabalik sa impyerno. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas. Mayroon pa bang iba? Nang makita ito, nag-alinlangan ang natitirang mga goblin. Hindi sila naglakas loob na lumapit. Nang makita ang sitwasyon, naisip ni Yumin sa sarili niya. Mukhang makakapagpahinga ako ng kaunti. Binuksan ng sistema ang status window na may impormasyon. Pangalan, Yumin. Palayaw, Black Knight. Rango, Trainee. Level, 4 trabaho, wala titulo, wala. Stats, lakas panandang pandagdag 3. Katalinuhan panandang pandagdag 3, bilis panandang pandagdag 3. Swerte panandang pandagdag 3. Stats points, 6 ordinaryong kasanayan, wala. Espesyal na kasanayan, wala. Karagdagang kasanayan, hindi pa nabubuksan. Magbubukas sa mga level 1-0. 20, 40, 60 at 90. Naisip ni Yumin, umabot na ako sa level 4 sa isang iglap lang. Sa bawat pag-akyat ng level, makakakuha ako ng karagdagang 2 puntos ng stats. Ilalagay ko silang lahat sa bilis. Dahil maliban sa pagtaas ng posibilidad na makaiwas, tinutulungan din ng bilis na mapataas ang bilis ng atake at paggalaw. Nagtiwala siya na sa kasalukuyang bilis ng pag-akyat niya ng level. Siguro nakuha na niya ang atensyon ng anghel. Pagkatapos magsalita, itinapon ni Yumin ang kutsilyo patungo sa isang goblin. Sa pag-atake ng malayo, hindi niya naiwasan ito at tinamaan siya sa noo. Headshot! Sumigaw siya ng malakas. Halika kayo! Nanginginig ang natitirang mga goblin. Tumayo nang hindi naglakas loob na umatake. Nanunuya si Yumin. Hindi kayo naglakas loob. Pagkasabi niya, nawala siya sa harapan nila. Tapos mabilis na lumitaw sa likod. Pinutol niya gamit ang espada ang isa pang goblin pabalik sa kabilang buhay. Galit na tumalikod ang isang goblin. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, pinutol na siya sa 2. Ang lahat ng goblin na natitira ay sinapit ang parehong kapalaran. Nilipol ng mabilis. Pagkatapos patayin ang lahat ng goblin. Patuloy na nag-aanunsyo ang sistema. Karanasan panandang pandagdag 4%, ginto positibo 1-0. Nakumpleto mo na ang misyon ng pangangaso ng goblin, 100 paghahati 100. Natapos mo na ang round 1 ng misyon. Naisip ni Yumin sa sarili niya, tapos na ang round 1. Pagkatapos kong harapin ang mga goblin na ito, siguradong nakuha ko na ang atensyon ng anghel. Nagpadala ang sistema ng mensahe ng pagbati. Nakumpleto mo na ang unang misyon sa lugar na ito. At niraranggo ka bilang una. Alam niyang kung mas mataas ang ranggo, mas malaki ang mga premyo. Lalo na ang 3 nangungunang ranggo. Tinanggap ni Yumin ang premyo ng lugar, na may pagpipilian na 3 uri ng armas. Kabilang ang isang mahabang espada, dagger at isang tungkod. Kahit na hindi ganun kalaki ang premyo. Nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng armas ng maaga. Pinili niya ang dagger. Ang pinakamahusay na baguhan na armas. Na may 15 lakas ng atake. At nagdaragdag ng 1.15 stats ng bilis. Pagkatapos tanggapin ang dagger, nagpasya siya. Napansamantalang panatilihin ito at pag-isipan ang pagpili mula sa premyo. Partikular na tumingin muli sa status window. Naalala ni Yumin ang titulong nakuha niya.
Palayaw, Black Knight level 4. At ang titulong nakuha niya ay Manlalakbay. Ang huling manlalakbay. Ito ang hindi nangyari sa 99 na nakaraang pagbabalik niya. Naalala niya na. Dati, nang gamitin ang random na shard ng sinaunang salita. Nakatanggap si Yumin ng key sinaunang salita ng pagbabalik ng oras. Ang sinaunang salitang ito ay otomatikong nakaukit sa katawan. Binubuksan ang isang bagong posibilidad para kay Yumin. Ang bakas ng sinaunang salitang ito ay naroroon sa kaluluwa ng manlalaro dahil sa espesyal na katangian ng sinaunang salita. Kaya nabigo ang pag-ukit. Ang resulta ay halata. Kung makakapag-ukit ako muli, nangangahulugan ito na makakabalik ako ng walang limitasyon. Dahil sa bakas ng sinaunang salita sa kaluluwa. Nakarehistro ka bilang time traveler. Sa 100 paglalakbay. Natanggap mo ang titulo. Manlalakbay ang huling paglalakbay. Ang isang titulo ay may mas malaking halaga pa kaysa sa sinaunang salita sa larong ito. Isang kondisyon ng pagbubukas. Sa unang pagkakataon na iyon. Noong pangalawang pagkakataon ko lang napagtanto na ang pagtakbo sa lugar na ito ay imposible. Isang babae na tumatakbong mabilis. Ang biglang nabangga sa isang invisible barrier. At sumigaw ng, "Ano to?" Para sa mga taong nabubuhay sa modernong panahon. Na walang kakayahang lumaban. Mahirap pumatay ng isang goblin. Pero para makaligtas sa larong ito, kailangan nating lampasan ang takot na iyon. Pinapanood ng anghel ang sitwasyon ng labanan. At tahimik na sinusuri ang labanan sa pagitan ng sangkatauhan at goblin. Talagang nakakatuwa. Kahit na ang laki ng mga goblin ay kasing laki lang ng mga bata. Kung walang paglaban, sapat na ang kamay nila para pabagsakin ang isang tao. Lalo na at gumagamit sila ng mga dodger. Pero, sino ba talaga yung taong yun? Si Black Knight na nakatalo ng 70 sa 100 goblin. Nakakita lang ako ng kaunting impormasyon tulad noon. Nagalit siya. Ang nakakainis na sistemang ito. Maliban sa progreso ng misyon, nakatago ang lahat ng impormasyon ng manlalaro. Pero okay lang. Kailangan kong gabayan ang mahihinang tao na ito. Nasasaktan ang dignidad ko. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang tao na medyo espesyal. Kaya mananatili ako at mag-enjoy pa ng kaunti. Sa isang bahagi, pinutol ni Yumin ang isang goblin sa harapan niya. Agad na nag-abiso ang sistema. Natalo mo ang goblin. Karanasan panandang pandagdag 4, ginto positibo 1-0. Umakyat ka na ng level. Ang progreso ng misyon sa pagtalo sa goblin ay umabot na sa 75 sa 100. Habang naglalaban, isang kutsilyo ang biglaang lumipad patungo kay Yumin. Pero mabilis niyang naiwasan ito. Agad pagkatapos, isang grupo ng mga goblin ang sumugod para atakihin siya. Pero sa isang basic na galaw lang, pinatay niya na silang lahat. Pagkatapos niya silang harapin, pinihit niya ang kutsilyo sa kamay niya. Mukhang napakagaling niya. Isang goblin na may galit na mukha ang sumugod. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, binigyan na siya ni Yumin ng tiket pabalik sa impyerno. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas. Mayroon pa bang iba? Nang makita ito, nag-alinlangan ang natitirang mga goblin. Hindi sila naglakas loob na lumapit. Nang makita ang sitwasyon, naisip ni Yumin sa sarili niya. Mukhang makakapagpahinga ako ng kaunti. Binuksan ng sistema ang status window na may impormasyon. Pangalan, Yumin. Palayaw, Black Knight. Rango, Trainee. Level, 4 trabaho, wala titulo, wala. Stats, lakas panandang pandagdag 3. Katalinuhan panandang pandagdag 3, bilis panandang pandagdag 3. Swerte panandang pandagdag 3. Stats points, 6 ordinaryong kasanayan, wala. Espesyal na kasanayan, wala. Karagdagang kasanayan, hindi pa nabubuksan. Magbubukas sa mga level 1-0. 20, 40, 60 at 90. Naisip ni Yumin, umabot na ako sa level 4 sa isang iglap lang. Sa bawat pag-akyat ng level, makakakuha ako ng karagdagang 2 puntos ng stats. Ilalagay ko silang lahat sa bilis. Dahil maliban sa pagtaas ng posibilidad na makaiwas.
Tinutulungan din ng bilis na mapataas ang bilis ng atake at paggalaw. Nagtiwala siya na sa kasalukuyang bilis ng pag-akyat niya ng level. Siguro nakuha na niya ang atensyon ng anghel. Pagkatapos magsalita, itinapon ni Yumin ang kutsilyo patungo sa isang goblin. Sa pag-atake ng malayo, hindi niya naiwasan ito at tinamaan siya sa noo. Headshot! Sumigaw siya ng malakas. Halika kayo! Nanginginig ang natitirang mga goblin. Tumayo nang hindi naglakas loob na umatake. Nanunuya si Yumin. Hindi kayo naglakas loob. Pagkasabi niya, nawala siya sa harapan nila. Tapos mabilis na lumitaw sa likod. Pinutol niya gamit ang espada ang isa pang goblin pabalik sa kabilang buhay. Galit na tumalikod ang isang goblin. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, pinutol na siya sa dalawa. Ang lahat ng goblin na natitira ay sinapit ang parehong kapalaran. Nilipol ng mabilis. Pagkatapos patayin ang lahat ng goblin. Patuloy na nag-aanunsyo ang sistema. Karanasan panandang pandagdag 4%, ginto positibo 1-0. Nakumpleto mo na ang misyon ng pangangaso ng goblin, 100 paghahati 100. Natapos mo na ang round 1 ng misyon. Naisip ni Yumin sa sarili niya, tapos na ang round 1. Pagkatapos kong harapin ang mga goblin na ito, siguradong nakuha ko na ang atensyon ng anghel. Nagpadala ang sistema ng mensahe ng pagbati. Nakumpleto mo na ang unang misyon sa lugar na ito. At niraranggo ka bilang una. Alam niyang kung mas mataas ang ranggo, mas malaki ang mga premyo. Lalo na ang 3 nangungunang ranggo. Tinanggap ni Yumin ang premyo ng lugar. Na may pagpipilian na 3 uri ng armas. Kabilang ang isang mahabang espada, dagger at isang tungkod. Kahit na hindi ganun kalaki ang premyo. Nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng armas ng maaga. Pinili niya ang dagger. Ang pinakamahusay na baguhan na armas. Na may 15 lakas ng atake. At nagdaragdag ng 1.15 stats ng bilis. Pagkatapos tanggapin ang dagger. Nagpasya siya. Napansamantalang panatilihin ito at pag-isipan ang pagpili mula sa premyo. Partikular na tumingin muli sa status window. Naalala ni Yumin ang titulong nakuha niya. Palayaw, Black Knight level 4. At ang titulong nakuha niya ay Manlalakbay, ang huling paglalakbay. Ang isang titulo ay may mas malaking halaga pa kaysa sa sinaunang salita sa larong ito. Isang kondisyon ng pagbubukas. Makakatanggap ka ng 100 sinaunang salita. Ng pagbabalik ng oras na may epekto na pagkatapos mamatay. Ay mapapanatili ang estado ng kaluluwa. Sa lokasyon na iyon sa loob ng 1 minuto. Kung gusto mo, ikaw ay muling ipapanganak at mababawi ang lahat ng sigla. Pero ang kakayahan na ito ay magagamit lang ng 1 beses. At mawawala ang titulo pagkatapos mabuhay muli. Ang mga ito ay mas malakas kaysa sa sinaunang salita at mas mahirap rin na makuha. Higit pa doon, ang muling pagkabuhay ay isang eksklusibong kasanayan na pagmamay-ari ng pari. At kahit na ang kasanayang iyon ay nagpapanumbalik lang ng 30% ng sigla. Pagkatapos mabuhay muli. Ngunit ang titulong ito ay nagpapahintulot sa akin na mabuhay muli. Na may buong sigla. Mukhang nakakuha ako ng isang napakahalagang titulo. Ang pagkakaroon ng card na ito ay palaging isang malaking kalamangan. Ang titulo naman lalakbay, ang huling paglalakbay, ay maaaring pumili ng public o private mode. Kapag nasa private mode, hindi ipapakita ang titulo sa ilalim ng gi. Pero mayroon pa ring epekto. Siguro natapos na rin ng iba ang misyon. Kamusta kaya si Jaeyoon? Oh, narito na siya. Mukhang nakaligtas siya. Ang mga haligi ng gintong kulay na bumabalot sa mga taong nakatapos ng misyon ay lumalabas ng parami. Nagsalita ang anghel sa sandaling ito. Ano kaya? Mas nagiging nakakainip na. Mga kawawang tao. Unti-unti kayong lilipulin para tumugma sa bilang ng mga goblin. Na natitira. Pasensya na. Kasalanan ko. Gawing mas kapanapanabik ang mga bagay-bagay muli. Isang babaeng blonde na mailuhang tumutulo. Ang kayakap sa bangkay ng kanyang kasintahan at sinabing, gawing mas kapanapanabik, dithen. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang bangkay ng taong iyon.
Ang ibang mga bangkay ay nawala rin ng isa-isa sa ganoong paraan. Nang makita ito, may sumigaw na, nawawala ang mga bangkay. Nagtanong ang isa, anong nangyayari? Sa kalangitan, nagsimula nang magtawag ang anghel ng mga goblin. Libu-libong goblin ang tinawag at nagwala. Umatake papunta sa mga manlalaro, na ikinatakot ng lahat at sumumpa. Imbiyerna, binigyan ko kayo ng karagdagang 50,000 buhay.